Bali, ito ba yung parang sama-samang effort na parang simultaneous, wala pong nag-invita sa inyo, wala o kayo kailangan pumunta dito sa Liwasan. Explain lang po yung ano. Ang nangyari po ngayong gabi po, nagtawag po ako ng suporta po kay VP Sara dito sa lungsod ng Maynila, dito po sa NCR. Kasi po alam naman po natin sa Davao City po, mainit na po ang suporta kay VP Sara. Kami naman po mga taga Maynila, so ipinakikita lang po namin sa kanya yung mainit pa rin po namin suporta sa kanya. Sir, nagpahayag po kayo ng pagkadismaya dahil sabi niyo kanina patuloy na sinisiraan, binabat dito si Vice President Sara Duterte. Ano po ang masasabi niyo dito? Opo, doon po kami nasasaktan. Hindi naman po dahil kami po ay nagsisipsip o ano pa man. Kaibigan po namin kasi si VP. At bilang po kaibigan, masakit po na nakikita mo yung kaibigan mo, nagtatrabaho po ng tama, wala pong masasamang sinasabi, pero araw-araw po siguro siyang sinisira ko ng ibang mga tao. Hindi po namin malaman kung saan po nanggagaling yung galit po na yun sa kanya. Ano bang panawagan ninyo, sir, doon sa patuloy na naninira o mano kay Vice President Sara? Opo, ang panawagan lang po namin, magkaisa muna po tayo. Tigilan na muna po natin pagkakawatak-wata kasi nakakaawa po yung bayan po natin. Marami pong nagugutom, marami pong hindi makakain ng 3 beses isang araw. Ang panawagan lang naman po namin, magkaisa tayo kasi tayo po yung nanalo. Tayo po yung unity team. Tayo po dapat yung magkakasama. Pero parang lumalabas po ngayon, parang oposisyon na po kami. Parang kaaway na po kami. Kaaway na po si VP Sara. Ang kinalulungkot ko po bilang kaibigan po ni VP Sara, bakit po ba, ano po ba ang galit sa kanya? Ba't po siya araw-araw sinisira? Kung sa 2028, sabi nga po niya, ilabas niyo na po siya sa listahan. Kung yun po ang threat, hindi po siya threat. Kundi kasama po natin si Sara sa pag-unlad, kasama po ni Pangulong Marcos. Kasama niya po kami. Magkakasama po. Tayo po ang unity. Sir, ano po yung mangyayari if ever na patuloy pa rin ang paninira? Ano po ang maaaring gawin po ninyo? Ako, personal, patuloy pa rin ang sigaw ng suporta sa kanya. Pagtutuloy-tuloy pa rin ito. At ipakikita pa rin namin sa kanya na hindi lang sa Davao City o sa Mindanao ang suporta sa mga Duterte, kahit dito sa lungsod ng Maynila, kahit dito sa NCR, sa Luzon, kahit na nandito rin yung mga naninira sa kanya, mas marami po yung nagmamahal sa kanya. So yung narinig namin na kahit na hindi sa Davao City, nandito sa Metro Manila, so we will, kung sakasakali yung sundutin ko lang na kasama dito, na magpatuloy yung paninira, we expect na magantong mga activity in the coming days. Opo, pinaconfirm ko po yun. Kami naman po, payapa naman po kaming naglulunsad, karapatan naman po natin to bilang Pilipino magpahayag ng aming sentimiento. Hanggat patuloy po ang paninira sa aming pinakamamahal na kaibigan, Sara Duterte, patuloy pa rin po kaming sisigaw at ipamamahagi sa mga Pilipino na kami po ay suportado pa rin namin si Bibi. Poprotektahan po namin siya. Sir, ang panawagan niyo kay President Marcos sa gitna po ng sinasabi po natin na patuloy ang paninira kay Vice President Sara? Opo, ang pakiusap lang po namin kay mahal naming Pangulong BBM, Sir, pakitulungan lang po si VP Sara sa mga nangyayaring ito. Kung ano po tayo ng unity, sana ganun pa rin po. Alam naman po namin na ganun pa rin naman po, lalo na yung pagturing niya po sa kanya. Ang kinasasama lang po ng loob namin, yung mga ibang tao po na ginaninira sa kanya, protektahan nyo naman po siya. Samahan nyo naman po siya. Kasi talaga yung pagmamahal namin sa kanya, ay ganun din po ang pagmamahal namin sa inyo. At tayo ho yung unity team. Tayo ho yung nanalo. Dapat tayo po yung magkakasuportahan. Hindi po dapat maging oposisyon sa paningin ninyo si VP Sara. Sir, last lang po from my end. Bilang taga-suporta po ni Vice President Sara, ano pong masasabi po ninyo doon po sa mga nananawagan na kailangan nang magbitiw sa pwesto si Vice President Sara bilang DepEd Secretary? Opo. Ako naman po, para personal ko po opinion, nagagampanan naman po ni VP Sara ang kanyang katungkulan bilang kalihim ng edukasyon. Hindi naman po nagtatawag yung mga estudyante na magbitiw yung kalihim ng edukasyon. At nararamdaman naman po ng mga estudyante yung pagmamahal niya doon sa mga estudyante. Yung pagbabago ko ng DepEd, ramdam na po nila. Hinihikayat ko po yung mga guro po na nakakaramdam ng pagbabago sa DepEd. Dapat po kayo po rin mismo magsalita para depensa rin po ang inyong kalihim. Kami naman po, hanggat kaya pa po ni VP Sara na maglilingkod daw siya at maglilingkod din, suportahan namin siya. At sana naman po, Pangulong BBM, magkaisa pa rin po tayo dahil tayo po ang unity. Sir, pangalan na lang po natin at anong organisasyon po? Ako po si Daniel Nobleza po ng Inday Sara na Movement, kaibigan ni Sara Duterte. Isa rin po sa mga nagtawag noon 2021 ng Run Sara Run. Ako rin po isa sa mga parallel groups ng eleksyon. Isa rin po kami, unity team.
kasama po si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kaya po nalulungkot po kami na bakit po nangyayari po itong pagkakawatak-watak na to. So isang sigaw naman po. Oh, yung scan. Isang sigaw-sigaw lang po. Wide lang. Ayan po, atin pong napakinggan yung mga supporters po ni VP Sara. So, mainit na mainit po ang sigaw ng bawat isa sa kanila, Sara Duterte po. So, nakaka-proud po. At tama naman po yung mga sinasabi po nila. Nagtatrabaho naman ng maayos po yung VP Sara po natin. So lalo na po sa education po. Naku po, yung mga ginagawa po ni Inday Sara mula noong siya ay nahalal na secretary po ng DepEd. Nakikita naman natin na so napakaganda po yung impact ng kanyang ginagawa. At sana po tuloy-tuloy na yon para po sa mga kabataan. Maayos yung pagtuturo sa kanila, maayos yung pag-entertain ng mga guro sa kanila at natuturuan po sila ng maayos. So sana po ihinto muna natin yung mga bangayan, yung mga siraan, kalimutan na natin yung mga nakaraan, yung mga lumipas. Magkakaisa na po tayo para po sa ganon malampasan po natin ang ganitong pagsubok po, dahil hindi po biro ang ganitong pagsubok, lalo na po sa mga bilihin po. Sobrang taas ng mga bilihin. Sana po malampasan natin yung ganitong pagsubok po. So hanggang dito na lang guys ang maiksing reaction po natin